My life, our life is filled with choices. Ang buhay ko at ang buhay nating lahat ay punong-puno ng mga pagpipili. Araw-araw gumagawa tayo ng pagkapasya para sa ating mga sarili. Minsan hindi lang isa, dalawa, tatlo, minsan higit pa. Ako po mga kapatid ay ipinanganak at lumaki sa probinsya ng Nueva Ecija. Ang probinsya namin actually ay simple lang. Napaliligiran kami ng bukid, patubig, mga damot, kaberdihan o kaluntian ng kapaligiran. It was very, very simple. At aaminin ko rin na kahit ganun yung aming kapaligiran, I really had a very good and rich childhood. Masaya ang aking pagkabata. Pero sinabi ko rin paya kasi naalala ko nung maliit pa kami, sobrang hirap ng aming buhay. Ang nanay ko, 8 sila magkakapatid. Ang tatay ko naman, 9 sila. So, 2 malaking pamilya nagsama. So, ibig sabihin, talagang ito yung naging resulta ng kanilang pagsasama. 5 po kami magkakapatid. At ako yung pinakapanganay sa amin. Lumaki kami sa Nueva Ecija na ganun nga yung buhay. At ang tatay ko nagtatrabaho noon sa isang malayong lugar, tumuwi lamang siya kapag kalingguhan. At ang nanay ko, dahil siguro sa kanyang kasanayan sa kahirapan, she would know how to stretch the budget so that magsapat yon para sa panggastos namin sa loob ng 1 linggo, minsan 2 linggo, depende kung kailan uuwi ang tatay ko. Naging mahirap kami kasi naalala ko rin na dumating sa punto ng buhay namin na talagang pag wala namang pagkasya yung nanay ko, dumating na nag-uulam na kami ng asin. Dumating sa punto na kumakain kami 2 beses ang araw, walang merienda, walang meals in between. Pero nung bata pa kasi ako, hindi ko pa naiisip na may mga requirements pala o dapat pala ganito yung nangyayari. Basta alam ko lang, naglalaro ako, nakikipaghabulan, at ako'y pumapasok, at ako'y nakikipaglaro sa ginika, nahuhuli ng mga tutubi, at yung mga bagay na typical na ginagawa ng aking mga kalot ng aking mga kapitbahay. Mahirap kami nung bata kami sapagkat naalala ko rin na kung yahambing yung status ko noon sa aking mga klase, although masipag ako mag-aral noon, lagi ako nasa section 1. Tapos, naalala ko noon na pagka break time, yung mga katabi ko at mga ka-seatmates ko ay meron silang mga baon na sandwich, calamansi juice, soft drinks, pero ako wala. So minsan, naalala ko na ako'y binubuli pa eh. Kasi alam ko noon, aktibo ako sa klase. I was very sociable, pero wala akong kinakain. Nainggit ako kasi iniisip ko na parang dapat may kinakain din ako sa ginawa ko. One afternoon, I tried na nagtimpla ng kape sapagkat medyo maputla na para siyang tsaa, na parang it will appear to be a soft drink. Halimbawa, makikipag-inuman din kami, parang hindi ako mahuhuli sa aking mga katabi. Pumapasok sa eskwela, naalala ko na walang baon. Minsan mapalad na may 50 centimos, makakabili ka halimbawa ng maliit na tinapay. Pero naalala ko noon na talagang walang-wala. Pero I had to feed something for myself kapag break time kasi lahat kumakain, ako lang hindi. So, ang gagawin ng nanay ko, may kabakuran kami, meron kaming guyabano o kaya minsan bayabas na kapag umuulan, sobrang hinog siya at matamis, yun ang binabaon ko at enjoy na enjoy akong kinakain yun. May kapitbahay ako, naalala ko noon na ang tatay nila ay panadero. Sa tingin ko, naging crucial, naging transition yun. Para nagsimula akong mag-establish o para mag-build sa akin yung paano ba mangarap. Kasi napakahirap po namin noon. Dahil nga sinabi ko kanina no, na ang nanay ko at ang tatay ko galing sa malaking pamilya na mahirap lang din naman, marunong na ako magsaing at maglaba sa edad na 6. I knew how to wash clothes. I knew how to wash yung mga lampin o yung mga, hindi pa kasi nung uso sa probinsya yung mga diapers na tinatapon lang halimbawa. So sa amin, we would wash yung mga lampin, i-clorox mo siya, papalo-palo. Marunong po ako niyan. Marunong ako magsaing, alam ko kung paano hindi lumagpas o mahilaw o maging malatayo sa sa magitan lang ng mga daliri. My parents taught me that. Sapagkat sabi niya, mahirap na nga tayo dapat matuto tayo sa buhay. Yun, hindi ko makakalimutan na binanggit sa akin ng aking nanay at tatay noong ako'y pinapalaki. Sabi niya, panganay ka. Dapat matutunan mga bagay na ito. Nagsimulang ma-develop yung pangarap ko na yun kasi kung iisipin, dahil mahirap kami, hahambing yung estado ko sa aking mga mag-aral sa paaralan, tapos ito binabaon ko, mapasok ko sa school namin kapag katag-ulan na naalala ko yun, butas ng aking medyas, gumangangay ang aking sapatos, tapos pagka umuulan, tumutunog siya talagang yung dadaan ka sa putik, sa mga damo, may makaiba siyang tunog at medyo nakakahiya talaga ng konti, makikipagtakbuhan ka. Pero sa'yo, hindi importante yon. Pero lumala ko, naalala ko na grabe pala yung hirap talaga namin kami pagkabata. Minsan hindi kakain sa oras, o minsan magkakain ka lang ng kanin tsaka asin, papasok ka sa school, maglalaro, ganun ang buhay, matutulog ka na, ganun ang buhay. Naalala ko nung kasing kapitbahay namin, malapit sa akin, yung tatay niya na panadero. So everyday, yung tatay niya uuwi from work sa pinakamalapit na panaderia, lagi may mga sobrang tinapay. So kami, parang bihira makakain ng tinapay. Ang gagawin niya, pag darating tatay niya nakabisikleta, ang term namin sa Nueva Ecija, aandur, parang titingin ka kung may sobrang tinapay. Naalala ko na ng kanyang pangalan.
Titiin kami niya parang sa pagkaawa halimbawa kumaawa sa akin yung kaibigan ko na to, close kami, hindi kayo magkagalit, bibigyan niya ako ng tinapay. Pero may mga pagkakataon, bata nag-aaway, nagkakasangilan, may mga panahon na hindi niya ako bibigyan ng tinapay. Naalala ko noon, sabi ko noon, pag ako lumaki magiging panadero ako at araw-araw mag-uwi ako ng maraming tinapay. Hindi ako magugutom, hindi ako yung sobrang yung maghahangad ng maraming tinapay para masiyahan ang aking sikmut, masiyahan ang aking bibig. Nagsimula akong mangarap. Mahirap kami. But in that very small beginning, in our needfulness, in our time of deep wanting for something, at least for the basic needs of our family, the dream has begun and has taken place in my heart and in my mind. I need to dream. I need to work on something. Na dating ang panahon, ako at ang mga kapatid ko at aking pamilya, hindi dating sa punto na kami ay mangailangan pa. So I chose to dream. I chose to believe that life is still beautiful. Mahirap maging mahirap, oo. At walang gustong manatili tayong maging mahirap. Pero yung dumating sa estado o sa punto ng buhay natin na mapagpasalamat, magkaroon tayo ng kaisipan, magkaroon ako ng kaisipan na kahit mahirap ang buhay, pero marami pa rin pagkakataon na tingnan ito sa bawat mga anggulo na it can still be enjoyed. It can still be something that I can learn and reflect upon. At sa aking paglaki, madadala ko itong attitude na ganito so that I will become a better man. Magiging mabuti akong tao, magiging mabuti akong estudyante ng buhay na ito. I chose to be grateful. I chose not to be bitter. I chose not to blame my parents. I chose not to blame my neighbor na talagang madamot sa pagbibigay ng tinapay. I chose to look upon myself. I chose to reflect, what can I learn? Anong pa nga pwede kong dapat gawin sa kasalukuyan? Anong dapat kong gawin pag ako'y nag-aaral kahit kulang ang aking baon? Anong dapat kong gawin samantalang hindi kami nakakain sa sapat na oras at nagdidilil kami ng asin at tubig at kanin na maging ito yung mga elemento para ako yung patuloy na mahamon sa mura kong edad. Sa mura kong edad, naalala ko ito. Para ako ay maging masigasig. Para ako ay lalong magsumikap at maging hamon ito sa aking buhay. Life is really still good in spite of the poverty, in spite of the crisis, in spite of our needfulness for this and for that. Because I choose to believe. Because I choose to dream. Because I choose to work hard. Because I choose to believe as to what life still offers and what life will still give me in the future. I choose to be grateful. I choose to be happy.